Application process para sa Food Business Permit. Ang video guide na ito ay ginawa para sa mga tao na gustong magbukas ng food business sa Gifu Prefecture. Para makapagnegosyo, kailangan may food business permit. Para makuha ito, kailangan muna na may facility kayo na pasok sa criteria ng Gifu Prefecture at kailangan gawin ang application. Sa video guide na ito, ipapaliwanag ko ang step-by-step process sa pag-apply. Application process. 1. Preliminary consultation. 2. Document submission. 3. Scheduling ng facility inspection. 4. Facility inspection. 5. Issuance ng business permit. Ipapaliwanag ko ito isa-isa. Number 1. Preliminary consultation. Bago simulan ang construction ng facility, kumonsulta muna sa amin. Dalhin ang planong blueprint o layout ng facility. Ipapaliwanag namin ang criteria, importanteng requirements, at iba pang detalye para sa business permit. Maliban dito, bago kayo magsimula ng business operation, kailangan muna gawin ang mga sumusunod. Number 1, mag-appoint kayo ng food sanitation manager at gawin ang number 2, water inspection. Ang water inspection ay para sa mga gumagamit ng tubig poso o well water at iba pa, dahilan sa hindi magawang gumamit ng tap water. Mag-appoint ng food sanitation manager. Tungkulin ng food sanitation manager na pangasiwaan o i-supervise ang kalinisan ng pasilidad at maiwasan ang food sanitation problems. Sa bawat food business facility, kailangan may isang naka-appoint na food sanitation manager. Kung hindi qualified food sanitation manager, kailangan mag-apply para sa food sanitation manager training seminar at mag-attend sa pinakamaagang schedule nito. May dalawang method para kunin ang seminar. Personal attendance o gawin ito by e-learning. Ang seminar ay sa wikang Hapon. Kung kinakailangan, magdala kayo ng kasama na marunong maghapon. Ang mga kinikilalang qualified food sanitation manager ay ang mga tao na may Japanese license bilang nutritionist, cook, confectionery hygiene master o katulad nila. O kaya naman ay mga tao na nakatapos ng food sanitation manager training seminar na isinasagawa ng mga prepektura. Water inspection. Pinakamainam na gumamit ng tap water sa mga food business facility. Kung hindi maiwasang gumamit ng tubig maliban sa tap water tulad ng tubig poso at iba pa, ipatest kung ligtas ito bago ang business opening. Number 2. Document submission. Kapag nakumpirma na pasok sa criteria ang planong facility, mangyaring isumite ang application form mga 2 linggo bago ang business opening. Ang mga dapat isumite na dokumento ay ang Business Permit Application o Business Operation Report Form, Blueprint o Layout ng Facility, dokumento na magpapatunay ng qualification bilang Food Sanitation Manager, o Application Form to attend the Food Sanitation Manager Training Seminar, Business Permit Application Fee, Food Processing Utensils, Process, Schedule. Ito ay kung kinakailangan lang. Water Inspection Test Result Slip. Ito din ay kung kinakailangan lang. Kapag hindi ninyo alam kung paano sulatan ang forms, maaring magpatulong sa staff ng health center. Kung mag-a-apply kayo para sa food production license, magsumite ng dokumento na nakasulat ang food processing items at process. Bukod pa rito, kung plano ninyo mag-operate ng 2 o higit pang food business sa parehong pasilidad, magsumite kayo ng schedule coordination document. Number 3. Scheduling ng facility inspection. Ang facility inspection ay ginagawa bawat Huwebes. Sa oras ng pagsumite ng application form, gagawin ang scheduling para sa facility inspection. Mangyaring magpakita ang food business operator sa araw ng inspection.
Kung kinakailangan, magsama kayo ng marunong maghapon sa araw ng inspection. Number 4. Facility Inspection. Susuriin o titingnan ang pasilidad kung nakaset up ito ayon sa layout at kung nakakatugon ito sa mga criteria. Hindi kayo bibigyan ng permit kung hindi matutugunan ang criteria. Ayusin muna ang mga pinunang bagay o sinabing ayusin bago kayo muling magpa-inspect. Number 5. Issuance ng business permit. Kapag natugunan ang criteria sa inspection, gagawan kayo ng business permit. Aabutin ng ilang araw bago mabigyan ng permit. Kaya siguraduhin mayroon kayong sapat na panahon mula sa pagsumite ng dokumento hanggang sa opening ng facility. Kapag nagawa na ito, tatawagan sa telepono ang food business operator para kunin ang permit mula sa health center. Kapag nais matanggap sa pamamagitan ng koreo ang permit, mangyaring bayaran ang delivery costs. Simula ng business operation. Kapag nakuha na ang business permit, maaari na magsimula ng business operation. I-display ang business permit sa loob ng establishment kung saan madali itong makita. I-display din ang pangalan ng Food Sanitation Manager sa loob ng establishment kung saan madali itong makita. Ang Food Sanitation Manager ay kailangan dumalo sa Food Sanitation Manager Training Seminar every year. Panatilihin gawin ang hygiene management alinsunod sa HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point. Ang food handlers ay mangyaring regular na gumawa ng stool test at panatilihin ang wastong kalinisan sa paghawak ng pagkain. Pagkatapos makuha ang permit. Pagkatapos makuha ang business permit, ito ang mga importanteng dapat gawin. Notification of changes. Magsumite ng notification kapag may pagbabago sa application details ng business permit. Sa ilang mga kaso, maaaring hindi posible ang notification lamang at kailangan na muling kumuha ng business permit. Kaya tiyaking kumonsulta muna sa health center bago gumawa ng anumang pagbabago. Business Closure Notification. Magsumite ng Business Closure Notification kung ititigil ang business. Continuation of Business. Mga 2 buwan bago ang petsa ng pag-expire ng business permit, ang renewal application notice ay ipapadala sa inyong negosyo. Kung nais magpatuloy sa operasyon, mag-apply sa health center.